Meron dito, nakuha namin nung September 19, 5:21 AM. Ang aga nila magising. Lahat kayo bayaran. Yan, mga prostitutes. Kung mali, pues patunayan nyo, I'm not afraid of you, idiot, and prostitutes. Pag i-view natin yung profile, ang huli niyang post ay December 21, 2015. Diba? Tagal na rin. Marami ding online attacks sa ating mga kasamahan sa media, sa trabaho. Bordering na siya on being personal, bastos. Kasi ang sinasabi natin dito, wala namang problema kung i-criticize, no, yung media, yung mga journalist. Pero pag sinasabi na sa'yo na papatayin ka namin, bibitayin ka namin, sana ikaw ma-rape ka din para maranasan mo kung ano ang nararanasan ng rape victims. Sana magka-cancer ang pamilya mo. Let's have a healthy conversation. Pag-usapan natin issues. Huwag tayong bumanat ng mga personalidad. No? Huwag tayong magpersonalan, di ba? Huwag tayong magmurahan or to vilify yung mga sa tingin ninyo, iba ang opinion sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng troll? Kami, ang gusto lang namin ay yung katotohanan. Kaya kami ay nag-iingay sa social media. Yung page na Mocha Uson Vlog, puro mga Duterte supporters, die hard nga. Actually, nung una, wala pang troll Na sana po, kapag labas ng saloobin ng ordinaryong tao, huwag niyo naman pong sabihang bobo, tanga, walang pinag-aralan. Naapektuhan na ako kasi syempre, below the belt na yung pag-atake sa akin. Imbis na yung issue, yung opinion ko ang atakihin, ang inaatake na ay yung pagkatao ko na wala nang kinalaman dun sa issue na pinag-uusapan. Di ba nga nagkaroon pa ng hashtag sa Twitter nung nabalita na ako daw ay gagawing Bureau of Customs social media consultant. So merong hashtag Duterte please appoint me. Kaya kung hate at hate lang talagang pag-uusapan, marami po tayong natanggap na. Naman, Google na lang kung ano yung pinagsasabi tukol kay Mocha Uson. Ini-encourage ko sila na labanan yung mga troll, yung mga nagpapalaganap ng kasinungalingan sa social media. Siguro simulan po ng ating mga mainstream media ang pagbibigay po ng galang sa ating Pangulo at makukuha niyo rin po yan sa aming mga supporters. Sino nga ba yung tinatawag na prostitutes? Yung mga kasamahan natin, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Kunyari, pagtulong dun sa Time Magazine, di ba? Ni Gretchen. Pagka hindi naging maganda yung dating, no, sa international community at sisisihin yung media kasi bakit nyo ni-report. Very orchestrated, no? Systematic yung pag-atake sa media as an institution. Pagka meron kang sinabi against the administration or hindi nila masyadong nagustuhan, hindi maganda masyado sa panlasa nila yung nai-report mo, kahit na yung ni-report mo mismo ay galing naman sa kanila. Ang trolls are not capable for intelligent discussion. Dahil yung iba nagka-cut and paste lang kung ano man yung material sa dapat nilang share. Yung una, yung accusation nila sa isa't isa, Dutertards, Yellow Tards. Hindi lumalago o hindi tumatatag ang demokrasya dahil walang palitan ng matatalinong opinyon. Ang journalism at ang news media ay napaka-importanteng bahagi ng isang demokrasya at ng isang malayang lipunan. Yun ang aming yung tinatawag na the coin of our realm is credibility. Hindi ko naman sinasabi na kami lang ang pwedeng maging journalist. Lahat tayong nasa social media at gumagamit ng internet para magpahayag ng impormasyon ay may responsibilidad sa katotohanan. Bedrock value yan, no, ng isang demokrasya, no, na hindi dapat tayo nagpapakalat ng maling impormasyon.